Matapos ipagtapat ni Zuming Lang ang dahilan kung bakit niya kinuha ang jade, sagot ng kanyang ina na maaari niya itong itago at gamitin. Ngunit may kapalit nga raw siyang isang kondisyon. Nagulat si Zuming Lang at agad na nagtanong kung ano yun. Mariing sinabi ng kanyang ina na nais niyang ligawan ni Zuming Lang si Prinsesa Luo Shui at kalaunan ay maging asawa nito. Napatigil si Zuming Lang sa narinig, hindi makapaniwala sa bigat ng kahilingan ng kanyang ina. Kasabay nito, biglang lumuhod si Zuming Lang sa harap ng kanyang ina at buong tapang na sinabi na ang nais niyang iligtas ay ang kanyang asawa, ang magiging manugang ng kanyang ina. Ngunit mariing iginiit ni Meng Bingsi na wala siyang pakialam kung mananatili man siya o hindi, ang mahalaga lamang ay maging asawa niya ang prinsesa. Naisip ni Zuming Lang na kung pakakasalan niya ang babae at saka tatakas, para bang yun ay isang bagay na gagawin din ng kanyang ina. Ngunit agad niyang itinanggi ang ideya at sinabing hindi yun tama at labag sa prinsipyo. Dahil dito, mariing sinabi ng kanyang ina na kung ganoon, manatili siya roon at mag-ensayo ng 10 taon habang binabantayan siya. Naisip din ng ating bida na masyadong malupit ang kanyang ina, kaya hindi nakapagtataka na hindi rin ito kayang pasunurin ng kanyang ama. Sa kabila nito, nakamit niya ang jade kaya ang tanging nasa isip niya ngayon ay kung paano makakaalis. Pagkatapos ay agad siyang tumalon palabas ng bintana at nagpaalam ng mabilis sa kanyang ina. Hindi naman ito hinayaan ng kanyang ina, kaya gumamit ito ng kanyang kapangyarihan upang pigilan ang kanyang anak na makatakas. Dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng ating bida, dahil gumawa ang kanyang ina ng dambuhalang tubig na hugis espada. Nagulat ang ating bida nang makita ang kapangyarihan ng kanyang ina at napaisip kung gaano nakataas ang antas nito. Dahil dito, napagtanto niyang hindi siya makakatakas. Kaya bumalik siya at nagkunwaring masunurin na bata na handang makinig sa kanyang ina. Ipinaliwanag ng kanyang ina na kung tatanggapin niyang maging asawa ng babae, mapupunta sa kanya ang jade at ipapalampas na ang lahat ng kanyang nagawa. Tinanong ng ating bida kung maaari siyang tumakas pagkatapos niyang maging peke o formal lamang na asawa. Sumagot ang kanyang ina ng oo. Kaya kaagad na pumayag ang ating bida nang walang pag-aalinlangan at nagsabi ng, ayos, walang problema. Sinabi pa ng ina ng ating bida na ibibigay pa niya ang impormasyon kung saan matatagpuan ang isa pang sinaunang Divine Lamp Jade kapag natapos ang lahat. Agad naman sumang-ayon ang ating bida at masayang nagpaabot ng kasunduan. Habang nag-iisip, napansin ng bida na palaging namumuhay ng palihim ang kanyang ina, ngunit tila kakaiba ang pagpapahalaga nito kay Prinsesa Luo Shui. Naisip niya kung mayroong espesyal na dahilan sa likod nito. Inutusan naman ng ina ng ating bida si Meng Hanhu na ihatid pababa ng bundok si Zuming Lang, kaagad naman sumang-ayon si Meng Hanhu sa utos ng kanyang ina. Pagkatapos nito, dumating si Zuming Lang kasama si Meng Hanhu sa kabisera ng Miao Kingdom. Habang naglalakad sila sa mataong lansangan na puno ng mga parol, tinanong siya ni Zuming Lang kung bakit hindi na lang siya bumalik. Ngunit sagot ni Meng Hanhu, mas mabuti na manatili siya upang bantayan ito. Sinabi ng ating bida na magkapamilya naman sila, kaya dapat magtiwala si Meng Hanhu sa kanya. Kasunod nito, nagtungo ang ating bida sa isang babae upang kumuha ng kwartong tutuluyan nila. Pagkatapos nito, pinuntahan ng ating bida si Nanling Xia at Yusuo. Nakita naman ni Yusuo ang pagmumukha ng ating bida kaya napatanong kung bakit nga raw ito na malungkot. Ikinwento ng ating bida kay Yusuo na nais ng kanyang ina na maging asawa siya ni Prinsesa Luo Shui, ngunit sa pangalan lamang at hindi bilang tunay na mag-asawa. Ipinaliwanag pa niya na kapag nagtagumpay siya, hindi lamang palalampasin ng kanyang ina ang kanyang nagawa kundi sasabihin pa rin ito ang kinaroroonan ng isa pang jade. Sagot naman ni Yusuo, hindi ba't magandang ang pagkakataon yun para sa kanila? Tinanong ng ating bida si Xinghua kung gumagana ba ang jade na nakuha nila. Dahil kailangan nila ng 4 na Ancient Divine Lamp Jades para tuluyang gumaling si Yanzi. Sagot ni Xinghua, napaka-epektibo nito, nagsisimula ng gumaling si Yanzi at malaki rin ang naging pag-unlad ng kanyang cultivation, dagdag pa niya. Marahil ito ang dahilan kung bakit sila pinapahanap ng kanilang lola ng mga Ancient Divine Lamp Jades, dahil kaya rin itong pahusayin ang kanilang cultivation. Sinabi din ng ating bida na pupunta siya bukas sa mansyon ng prinsesa. Hiling niya na suportahan siya ng kanyang mga kasamahan dahil ang pakay niya ay ang Lamp Jade, hindi ang pakasalan si Prinsesa Luo Shui. Biro naman ni Yusuo, dapat ibigay niya ang kanyang buong galing dahil mahirap makuha ang mga babae roon. Ngumiti ang ating bida at mayabang na sinabi kay Yusuo na huwag mag-alala, dahil gaano man kagaling ang ibang lalaki, hindi sila hihigit sa kanya, siya raw ang pinakakaakit-akit na lalaki,
ang pangarap ng bawat dalaga. Dagdag pa niya, dapat magpigil si Yusuo at huwag mahulog ang loob sa kanya, dahil madalas silang magkikita at baka mahirapan siyang tanggihan ito. Nag-init ang ulo ni Yusuo sa sinabi ng ating bida, galit niyang sinabi na wala pa siyang nakitang lalaking kasing kapal ng mukha nito. Dinugtungan pa niya na kung maglakas loob daw itong tumingin ulit sa kanya, dudukutin niya ang mga mata nito. Ngunit sagot ng ating bida, hindi siya tumitingin kay Yusuo bilang siya mismo. Ang totoo, tuwing nakikita niya ito, naaalala niya si Yanzi, kaya lalo niya itong nami-miss. Nag-init lalo si Yusuo matapos marinig ang sagot ng ating bida. Hindi niya matanggap na tuwing nakikita siya, ay si Yanzi ang naaalala nito. Galit niyang tinawag itong hayop at muntik pa itong saktan. Samantala, si Xinghua naman ay tila nakaramdam ng kakaiba. Para bang nakita na niya noon ang eksenang yun. Napaisip siya na baka may hinaharap na hindi na niya kontrolado. Hindi niya rin alam kung mabuti ba o masamang bagay ang magiging kahihinatnan nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang araw ng paligsahan sa mansyon ng prinsesa. Maraming bisita at mga kalahok ang nagtipon sa harapan ng gusali, pinayuhan silang manatiling kalmado at magpasalamat sa kanilang pagdalo. Bago makapasok, bawat isa ay kailangang magsumite muna ng kanilang visiting card bilang patunay ng paglahok sa kompetisyon. Pagkatapos nito, bigla na lamang dumating ang ating bida habang ito ay nakasakay kay Qingxua. Nagkomento ang mga babae tungkol sa ating bida, galit silang nagtanong kung saan siya nanggaling at bakit siya nagkikilos na parang mataas. Alam naman daw ng lahat na pinakaayaw ni Prinsesa Luo Shui ang ganitong klaseng tao. May isa pang nagsabi na galing daw siya sa kabisera, pero wala raw yun, kahit sinong lalaki na pumapasok sa kanilang kaharian ay nararapat lamang na humanga at magbigay galang sa prinsesa. Dumating si Zhu Minglang para bumisita, ngunit agad siyang hinarang ng isang lalaki na nagngangalang Xu Gongshan, galit itong nagpumilit na siya ang nauna at dapat sundin ang patakaran ng pila. Ngunit malamig na tinanong ni Zhu Minglang kung sino nga ba si Xu Gongshan at agad niyang iniutos kay Meng Hanwu na paalisin ito kasama ng kanyang bantay. Nagulat naman si Meng Hanwu dahil itinuring siyang parang tagapagbantay ni Zhu Minglang. Ngunit lihim siyang nilapitan ni Zhu Minglang at bamulong, sinabing ginagawa niya ang lahat para manalo. Humingi siya ng tulong at nagpaliwanag na kapag sila ay nabigo, mahihirapan siyang magpaliwanag sa kanyang ina. Naiintindihan ni Meng Hanwu ang sitwasyon ng ating bida, kaya binunot na nito ang kanyang sandata at winasiwas niya ito sa mga tao upang hindi sila makasagabal sa ating bida. Nagulat ang dalawang lalaki sa kanilang nakita, nagtaka sila kung bakit ang isang babaeng nagmula pa sa sword sect ng Miao Mountains ay tumutulong sa isang lalaki mula sa Zhou clan. Pinuri nila ang kanyang lakas bilang isang makapangyarihang cultivator ng espada, samantala, naawa naman sila kay Xu Gongshan dahil naitaboy siya palabas bago pa man siya makapasok. Buong kumpiyansa ang ating bida nang magsabi na wala nang makapipigil sa kanya. Habang papasok siya sa Princess Mansion, iniutos niya kay Meng Hanwu na manatili sa labas at paalisin ang sinumang susubok pumasok pagkatapos niya. Napatulala at halatang nainis si Meng Hanwu sa kanyang sinabi. Sinabihan ng babae ang ating bida na hindi matutuwa si Prinsesa Luo Shui sa ginagawa niya. Tinanong ni Zhu Minglang kung prinsesa ba ang kausap niya, ngunit agad itong sumagot na hindi. Kaya sinabi ni Zhu Minglang, kung ganoon ay wala itong karapatan na sabihan siya kung ano ang dapat niyang gawin, ang gusto lang naman ng prinsesa ay kapayapaan at katahimikan, kaya aalisin niya ang mga sagabal sa paligid para dito, dagdag pa niya, kung may makakatalo sa kanyang gwardya, maaari itong pumasok at hamanin siya. Pagkatapos, iniutos niya sa iba na tulungan ang isang tao sa kanyang upuan habang siya ay kakausap sa prinsesa. Samantala, isa sa mga babae ang nainis at inisip na isa siyang hangal mula sa kabisera, dahil sa kanyang mataas na katayuan, sobra niyang tinutulak ang mga tao, siguradong magkakaproblema siya kapag dumating na ang prinsesa. Habang naghihintay, sinabi ng tagapagbantay na mahilig ang prinsesa sa mga tula, kaya maaari silang sumulat ng tula upang makuha ang atensyon at paghanga nito. Naisip ng ating bida na sinusubukan silang ipakita kung gaano sila kaedukado, mukhang nais ng Prinsesa Luo Shui na alisin ang mga mayayamang mangmang na walang alam sa literatura. Ngunit inamin niya sa sarili na hindi siya ganoon kagaling sa pagsulat ng tula. Nagpasya si Zhu Minglang na kahit hindi siya bihasa sa tula, kaya pa rin niyang sumulat ng isa, agad siyang kumuha ng papel at panulat, at nagsimulang magsulat. Nagulat ang ating bida dahil pare-pareho silang binigyan ng puting papel at itim na panulat, ngunit kakaiba ang kanyang sulat, ang mga letra ay tila may awtoridad at kapangyarihan. Naisip niya na baka may espesyal na lakas ang isinulat niya,
parang naglalaman ito ng banal na kapangyarihan. Samantala, pinagmamasdan ni Zhu Minglang ang prinsipe mula sa Two Kingdom, si Tu Wen, napansin niyang malakas maging ang bantay ng lalaking ito, isang makapangyarihang tagapagsanay ng dragon. Kaya't lalo siyang naintriga, dahil hindi niya matansya ang tunay na lakas ng taong ito at naisip niyang dapat niya itong siyasatin. Tinukso ng ating bida si Tu Wen dahil hindi na siya ganoon kabata, kaya't nagtataka sila kung bakit sumasali pa siya sa paligsahan para sa kamay ng prinsesa. Ipinaliwanag ni Tu Wen na abala siya noon sa mga gawain ng kaharian kaya hindi pa siya nakapag-asawa. Ngunit ngayong mas ligtas na ang kanyang kaharian, nagpasya siyang subukan ng paligsahan sa Miao Kingdom. Nagpakilala naman si Zhu Minglang at tinanong ang pangalan ng kausap, sagot ni Tu Wen, siya raw ay mula sa Two Kingdom. Nagulat si Zhu Minglang dahil hindi niya pa naririnig ang tungkol sa kahariang yun. Ngumiti si Tu Wen at sinabi na normal lang yun dahil siya mismo ang nagbigay ng pangalan, ipinangalan niya sa sarili dahil mababaw lang daw ang kanyang pinag-aralan. Napilitan si Zhu Minglang na maging kalmado, ngunit sa loob-loob niya, labis siyang namangha at naisip na sobrang tapang ng taong ito, tila isa itong mananakop sa hanay ng mga tagapagsanay ng dragon. Ikinwento na may ilang malalakas na pangkat ng mga tagapagsanay ng dragon mula sa Jiting Imperial Kingdom. Sila ay naglalakbay mula sa isang bansa patungo sa iba pa, sinasalakay ang mga lungsod at inaangkin ang mga teritoryo. May ilan na nagtatangkang maagaw ang buong kaharian at ituring ito na kanilang sariling lupain. Ang mga umagaw ng kapangyarihan ay nagiging emperador, may mga mananakop na nagdadala ng kaayusan sa mga nasakop na bansa. Ngunit mayroon ding iba na matapos kunin ang lahat ng yaman at likas na yaman, ay agad na umaalis. Dahil dito, bumabagsak at nalulugmok ang mga bansang kanilang iniwan. Hindi nakapagtataka kung bakit kahit ang mga bantay nito ay nakakapagdulot ng matinding presensya at nakaka-overwhelm sa mga tao. Maging ang isang makapangyarihang mananakop ay dumating upang ligawan ang prinsesa. Naisip ng ating bida, napakakompetitibo pala ng sitwasyon. Pagkatapos nito, mula sa Punch Clan ay dumating si Yan Yuan, isa sa mga kilalang mandirigma. Malakas ang kanyang tinig nang tanungin niya kung sino ang mula sa Zhu Clan. Tumayo ang ating bida at kalmadong sumagot na siya ng araw yun. Sinabi ni Yan Yuan na babala na mas mabuti kung maglagay sila ng mas malakas na bantay sa pintuan sa susunod. Ngunit hindi pa siya nakakapasok ay biglang sumugod muli si Meng Hanwu, galit at walang takot, hinahamon si Yan Yuan para sa panibagong laban. Naisip ng ating bida na talagang malakas ang lalaking ito dahil natalo niya si Meng Hanwu, napagtanto niyang lalong tumitindi ang kompetisyon. Kaya't sinabi niya kay Meng Hanwu na hayaan na lang pumasok ang mandirigmang iyon dahil may sapat itong lakas. Subalit agad siyang pinutol ni Meng Hanwu at sinabing wala siyang pakialam dito. Hindi nagpatinag ang mandirigma at sinabing mas mabuting bumalik si Meng Hanwu sa bundok at mag-ensayo pa ng ilang taon dahil kulang pa ang kanyang kasanayan sa espada. Dagdag pa niya, mas mabuting tumigil na siya sa pagsasanay dahil nagiging malamig at hindi na pambabay ang kanyang ugali, baka tuluyan pa siyang mawala ng pagkatao paglipas ng panahon. Narinig ito ng ating bida at ngumiti lamang, sabay sabing, may punto siya. Nag-init ang ulo ni Meng Hanwu sa sinabi ni Yan Yuan. Sinabi ni Zhu Minglang kay Meng Hanwu na itinuturing niya ang mandirigmang yun bilang karibal, pero sa totoo'y hindi man lang siya nakikita nito bilang tao, kaya't bakit niya pa ito pinapansin. Sumang-ayon si Meng Hanwu at sinabing, tama nga raw ang ating bida, at huwag niya na nga raw itong intindihin pa. Kasabay nun, biglang lumapit si Yan Yuan sa ating bida, pinipilit niya si Zhu Minglang na gumawa ng tula para sa kanya. Kapalit nito, mangangako raw siya na kalilimutan na lang ang nangyaring insidente kung saan pinahinto siya ng gwardya sa pintuan. Medyo naiinis si Zhu Minglang at sinagot siya, kung pwede nga raw na ganyan, ano pa nga raw ang silbi ng kompetisyon. Lumabas na hindi talaga marunong sumulat si Yan Yuan, kaya't ipinipilit niya ito kay Zhu Minglang. Sa halip na sundin, kumuha ng papel si Zhu Minglang at sumulat ng dalawang salita na minumura nito ang hangal. Galit na galit si Yan Yuan matapos mabasa ang isinulat ni Zhu Minglang, dahil dito, itinaas niya ang kanyang kamao at sumigaw na papatayin niya nga raw ang ating bida. Kalma namang tumugon si Zhu Minglang at tinukso siya na marunong pala siyang bumasa. Biglang sumabat ang babae at mahigpit na sinabi na walang sino mang pwedeng mag-away sa loob ng mansyon ng prinsesa. Wala nang nagawa si Yan Yuan kundi tumigil. Pagkatapos, inanunsyo ng babae na oras na para ipasa ang kanilang papel, dahilan para lalo pang mainis si Yan Yuan dahil halos wala siyang naisulat.
Makalipas ang 2 oras, ipinahayag ng babae kung sino-sino ang makakapagpatuloy at makakaharap sa prinsesa. Ang mga hindi nakapasa ay kailangang bumalik at maghintay na lang para sa huling pagkakataon. Natuwa ang ilan dahil hindi nakapasok ang tinaguriang mananakop, ngunit napansin nila na ang ating bida ay nakapasok dahil mahusay daw ito sa pagsusulat. Nagulat naman si Zuming Lang dahil ang isinulat lang niya ay tila walang kwentang tula, ngunit siya pa ang napili. Nalito siya at nagtanong sa sarili kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasabay nito, ipinahayag ng mga tagapaglingkod na paparating na ang prinsesa. Dumating siya nang may kasamang maharlikang aura, nakatakip ang mukha ng belo, at agad na nagutos ng paghahanda ng tsaa. Isa-isa itong inihain sa mga panauhin, at magalang na nagpasalamat ang lahat. Sa kanyang marikit at banayad na kilos, ipinakita ng prinsesa ang kanyang paggalang at pagtanggap sa mga dumalo, kaya't naging mas maaliwalas ang pakiramdam ng lahat sa loob ng silid. Pinuri ng prinsesa ang galing sa espada ng ating bida, pati na rin ang tula at magandang sulat kamay nito. Nabigla si Zuming Lang at nagtanong kung paano nalaman ng prinsesa ang kanyang kakayahan sa espada. Ipinaliwanag ng prinsesa na nakita niya ito sa pavilion ng espada sa kabundukan ng Miao, kung saan kinikilala ang malalakas at iginagalang ng lahat. Nagulat ang ating bida at napatanong kung nandoon din ang prinsesa noong araw na yon. Sagot niya, bihira mangyari ang palitan ng kaalaman sa espada ng dalawang sekta mula sa Yao at Miao, kaya't hindi niya yun pinalampas. Ngunit agad niyang binanggit, kung may kahangahangang babae nang nasa tabi ng ating bida, bakit pa ito nagtungo sa kanyang munting mansyon? Naisip ni Zuming Lang na baka sinanling siya ang tinutukoy ng prinsesa. Natarante siya dahil baka isipin ng prinsesa na siya'y babaero. Alam niyang sa kaharian ng Miao, hindi kinukonsinti ng mga babae ang mga lalaking maraming babae, at hinahamak pa ang mga ganitong uri ng lalaki. Kaya't agad niyang nilinaw sa prinsesa na nagkakamali siya, sinanling siya ay isa lamang pintor at banal na mortal na kabilang sa kanyang Dragon Tamer team, hindi rin sila magkasintahan. Ngunit hindi kumbinsido ang prinsesa, lumapit ito sa ating bida, at binulong nito na ilang babaeng pinuno ng mga lungsod ang humanga ng labis kay nanling siya, kaya't pinaniniwalaan niyang napakaganda nito sa likod ng belo. Kaya't nagtanong ang prinsesa, kung matagal na silang magkasama sa paglalakbay, paano hindi siya nahulog sa kanya? Ipinaliwanag ni Zuming Lang na kung nahulog siya kay nanling siya, hindi na sana siya narito, napaisip ang prinsesa at sinabing may punto nga siya. Pagkatapos ay sinabi ng prinsesa na magkikita silang muli sa araw ng pagpili ng mananalo, at pinaalis na ang lahat. Nagtaka si Zuming Lang nang marinig ang tungkol sa araw ng pagpili. Ipinaliwanag ng prinsesa na tinatawag din itong araw ng pagbili ng manugang, lahat ng lalaki na gustong maging manugang ay aakyat sa entablado, at ang pinakamalaking handog ang magtatakda kung kanino mapupunta ang lalaki. Nagulat si Zuming Lang at naisip na para bang ibinibenta lang ang mga lalaki. Sabi naman ni Meng Hanwu na maaari rin naman siyang tumanggi. Ngunit sagot ni Zuming Lang, hindi niya yun magagawa dahil nangako siya sa kanyang ina, at iginiit niyang isa siyang tapat na tao. Makalipas ang ilang araw, sa entablado sa harap ng palasyo, formal na sinimulan ang kapistahan ng pagtipo ng bulaklak. Ang masiglang tagapagsalita na si Yao Yao ang nanguna, at inanyayahan ang lahat ng mga babae na ipakita ang kanilang suporta habang inaakyat ng mga mapipiling manugang ang entablado upang ipakita ang kanilang karisma. Masigabong hiyawan ang samalubong mula sa mga kababaihan, sunod ay ipinakilala ang tanyag na manugang na si Zuming Lang, na agad umakyat sa entablado. Napatingin si Zuming Lang sa napakaraming tao na dumalo, bahagyang nabigla sa dami ng mga nakatingin sa kanya. Sa hindi kalayuan, bigla na lamang nagsalita si Fang Nianyan sa ating bida na mag-relax nga raw ito, dahil mabibenta nga raw ito ng mahal. Pag-akyat ni Zuming Lang sa entablado, agad siyang napansin ng maraming babae at nagsimula ang paligsahan ng pagtaya para makuha siya bilang manugang. Isang babae ang agad nagsabi na bibilhin niya si Zuming Lang, sumunod, iba't ibang babae ang nagbigay ng kani-kanilang alok, may nag-alok ng isang lungsod na nakakapagluwal ng libu-libong garapon ng pulot na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 gintong grits bawat taon. Ipinahayag niya na si Zuming Lang ang kanyang pinakamamahal at nakiusap sa iba na hayaan siyang manalo. Hindi nagpaawat ang iba. Kabilang ang Marchioness na nag-alok ng minahan ng pulang diamante na nagkakahalaga ng kalahating milyong gintong grits. Ngunit isa pang babae ang nagpahayag ng kumpiyansa, sinabing si Zhu ay unang bumisita sa Dragon Lady Palace, kaya hindi sila matatalo ng ibang pamilya,
Ipinahayag din niya na anumang halaga ang ialok ng iba, tataasan pa niya ito ng 200,000 gintong grits. Nagiging mainit at matindi ang kompetisyon ng mga babaeng nais makuha ang manyakol nating bida. Patuloy na nagtataasan ang alok ng mga babae, mula 1 milyon, umabot sa 2 milyon ang handang ibayad para makuha si Zhu Minglang. Habang nagiging mas matindi ang kompetisyon, napabuntong hininga si Zhu Minglang at naisip niya na sa Miao Kingdom, napakadaling kumita ng pera para sa isang lalaki, basta handa mong isantabi ang dignidad at moralidad. Kasabay nito, ipinakita ng prinsesa ang isang moonstone, isang bihirang hiyas na dating inaalok bilhin ng isang obispo sa halagang 3 milyong gintong butil, pero hindi niya ito ipinagbili. Ngayon, inaalok niya ito sa ating bida at tinatanong kung interesado siya. Natuwa si Zhu Minglang dahil alam niyang napakahalaga ng moonstone, hindi lang ito maraming gamit, kundi maaari ring magpataas ng antas ng kapangyarihan at dugo ni Bai Qi. Nagulat ang mga tao sa ginawang alok ng prinsesa, hindi nila inasahan na pipiliin ito si Zhu Minglang, na para sa kanila ay mayabang, may ilan pang nagdududa kung nakita ba ng prinsesa ang impluwensya ni Zhu Minglang sa kabisera at nais lang makipag-ugnayan ng mas malapit sa kanya. Masayang sinabi ni Yusuo kay Xinghua dahil parang nahuhulog na ang prinsesa sa plano nila at may pag-asa nang makuha ang ikalawang lamp jade, alam niyang matagal itong ipagmamalaki ni Zhu Minglang. Ngunit hindi nagsalita si Xinghua, kaya nagsimula ng mangamba si Yusuo, dahil may kakaibang araw dito. Sa kabila nito, humingi ng paumanhin ng babae sa prinsesa at nakiusap na huwag siyang kamuhiin. Ipinaliwanag niya na makapangyarihan ang angkan ng Zhu sa kabisera, at si Ginoong Zhu ay anak ni Master Meng, kaya naniniwala siyang dapat ipakasal ito sa pamilya Hua upang mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagbeth ng 5 milyon si Lianzi upang kunin ang kanyang minamahal. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Yusuo, lalo na ang ating bida, dahil biglaan na raw nagising si Lianzi sa pamamagitan ng lamp jade. Dahil dito, sarkastikong nagtanong si Lianzi sa kanyang minamahal kung anong araw ang ginagawa nito. Habang nag-aapoy sa galit si Lianzi, napanganga naman dito ang babae, dahil hindi na nga raw niya makukuha ang ating bida sa ganoong kalaking halaga. Pagkatapos nito, nagsitinginan ang prinsesa at si Lianzi ng seryoso sa isa't isa.